Well, kumusta naman sa ngayon? Ngayon nakita natin na ang politika, digmaan ay bahagi ng sanglibutan. Sabi nga dyan ay talagang kumikitil ito ng mga kasama na mabuting tao. Di ba? Kita natin sa politika, para manalo lang ay gumagawa ng isang bagay na hindi maganda at nakakapinsala sa iba. Ganon din ang digmaan. So ano ba ang itinagubili ng Diyos? Yamang mahal na mahal niya ang mga tao. Mahal niya lahat ng tao. Sa magitan ni Jesus ay nagbigay ito ng instruksyon kung ano ang dapat magiging pangmalas, ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano tungkol sa bagay na yan, sa politika at sa digmaan. Sa Juan 17:16, maganda yung sinabi ni Jesus na kung susundin ng mga Kristiyano, na mga tagasunod ni Jesus, maiwasan nga naman nila na masasaktan yung iba o magkakaroon ng pagkabahagi na humahantong sa dakong huli na pamiminsala sa iba o pananakit sa iba. Anong sabi ni Jesus? Juan 17:16, hindi sila bahagi ng sanglibutan kung papaanong ako ay hindi bahagi ng sanglibutan. Ang tinukoy dito na hindi sila, yung sila, ang mga tagasunod ni Jesus noon. Hindi daw sila bahagi ng sanglibutan. At ang pinakadahilan, kasi si Jesus, sabi niya, paano ako ay hindi bahagi ng sanglibutan? Well, noong panahon ni Jesus, umiiral na ang politika. Ano na si Poncio Pilato eh. Bagaman ayaw na mga Hudyo, ng Sanhedrin, sa mga Hudyo sa kabuuan, ang pamumuno ni Pilato at sa ilalim ng emperador sa Roma. Pero ang mga Kristiyano ay hindi sila nakikibahagi doon, hindi sila nagagalit doon, ginagalang nila yon. Paano ba pinakita ni Jesus yan? Kasi noon umiiral ng politika, hindi naman niya pinahintulutan na siya sumali sa politika at magiging pambato kay Poncio Pilato. Wala namang ganyan. Sa katunayan, mababasa natin ang ganito nung tangkain mismo ng mga tao na dakpin si Jesus, agawin siya para gawin siyang hari, parang pambato siya kay Poncio Pilato. Yan ay mababasa sa Juan 15 o 6:15. 6:15 ng Juan. Sa tekstong ito, ipinakikita dito kung ano yung saloobin ni Jesus sa politika. Ganito ang ulat. May aral tayo dito. Kaya dahil alam ni Jesus na papalapit na sila, yung mga Hudyo, yung sila dito, kung mabasahin mo yung nasa unahan, ito yung mga tao na nakinabang doon sa pagpapakain ni Jesus sa makahimalang paraan sa mga tao. At nakita din nila yung pagpapagaling ni Jesus sa mga may sakit. At ganyan din yung pagbuhay sa mga patay. Saan ka pa? Maganda nga namang gawing hari. Sabi dito, kaya dahil alam ni Jesus na papalapit na sila para kunin siya, si Jesus kunin at gawing hari, muli siyang umalis na nag-iisa papunta sa bundok. So nasa isip ng mga tao, si Jesus talaga angkop at naniwala sila na ito yung itinalagang hari ng Israel. At totoo naman, si Jesus ay hari naman talaga. Pero hindi doon sa panahong iyon. No? So, ang isip ng mga tao, gawing hari, pambato sana ito kay Poncio Pilato. Pero pumayag ba si Jesus? Hindi. Pumalis siya. Pumunta siyang bundok na nag-iisa. Ayaw niya makisangkot sa politika. Maliwanag yun. No? Kahit nung si Jesus ay tanungin ni Poncio Pilato doon sa Juan 18:35, 34, 35, 36. O di ba? Ikaw ba'y hari? Hindi naman niya itinanggi. Sabi niya, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanglibutang ito.
Kaya kung ang kaharian ko ay galing dito, ayan, ang mga alagad niya, hindi papahintulutan siya na may ibigay sa kamay ng mga Hudyo. Kung nga naman. So, mayroon siyang kaharian pero hindi bahagi dito sa kasalukuyang sistema. Kasi ang kaharian niya na ipinangangaral, yun yung kaharian darating pa na hiniling nating dumating nawa yung kaharian mo. Mangyari nawa ang kalooban mo paano sa langit dito sa lupa. So, yun magpapangyari. Yung kaharian ng Diyos yun na itinatag niya doon sa langit. So, dito, hindi niya pinayagan na makisangkot si Jesus sa politika. At alam natin, napakarumi ng politika. Di ba? Hindi nalingid sa kaalaman natin yan. Bago ang eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, ay talaga naman. No? Ang mga nagtataguyod, mga sumusuporta, taga-suporta, lalabanan pa nga. At nakakalungkot, may mga namatay. At inuulat yan. So, alam ni Jesus na marumi talaga. Kaya sabi niya sa mga alagad niya, hindi kayo bahagi ng sanglibutan kung paano ako ay hindi bahagi ng sanglibutan. O ganun din sa digmaan. O nga naman, paano mo naman maiibig iyong kapwa gaya ng iyong sarili kung ikaw ay sundalo na sumasabak ka sa digmaan? Pwede ba yon? Hindi. Pero mayroong mga tao nagsabi, di ba sa panahon naman ni Haring David, sila mismo ay mga sundalo din, nakikipagbaka, nakikipagdigma din sila. Totoo yan. Kasi ang mga lingkod ng Diyos no, naka-station wika nga sa isang lugar. Yun, yung bansang Israel, bayang Israel noon. Na pinangunahan ni David, kapag sinasalakay sila, kailangan niyang idepensa. At yun may pahintulot ng Diyos. Pero sa ngayon, ay wala nang ganyan. Ang bayan ng Diyos ngayon, nakakalat na sa buong mundo. Nasa 240 na mga lupain. Isipin mo lang yan, kung sila ay doon ay papasok sa pagsusundalo, at dito papasok din sa pagsusundalo kapag sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansang yan, gaya ng nangyari sa First and Second World War. Kung sila ay sumali sa digmaan, sila rin magpatayan doon sa labanan. So, noon, pinahintulutan ng Diyos kasi ang mga lingkod niya nasa isang lugar lang, kailangan talaga proteksyonan. Pero sa ngayon, nakapangalat na eh. Kaya hindi na ipinahintulot ng Diyos, gaya na sinabi ni Jesus, na ang mabuting balitang ito ipangangaral sa buong daigdig at alam niya sa pangangaral na yan, magkakaroon ng mga taong alagad ni Jesus. Kaya nakapangalat yan sa 240. Nalupain sa ngayon. 240, isipin mo lang yan. Kaya sa ngayon ay ikinakapit ng mga saksi ni Jehovah sa buong daigdig na hindi papasok sa digmaan kasi hindi mo kailanman maiibig ang iyong kaaway gaya na sinabi ni Jesus. Ibigin mo ang iyong kaaway kung ikaw ay nasa digmaan. O pwede ba yun? Magkaharap na kayo limbawa sa digmaan, sabihin mo, love kita, tapos nakatutok yung baril at nagpaputukan sa isa't isa. Hindi. So, neutral. Maging ang unang siglong mga Kristiyano noon, ayon sa ulat ng encyclopedia at mga mapapanaligang aklat, na ang mga Kristiyano ay hindi naman talaga sila sumasali sa digmaan bilang pagsunod sa utos ni Jesus na ibigin ang iyong kaaway, mahalin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi mo talaga maiibig gaya ng iyong sarili ang iyong kapwa kung ikaw ay nasa labanan na. Kaya sila hindi sumasabak. At kapag ikay sundalo, ano yan? Sabi na, obey first before you complain. Kaya talaga makipagsabayan ka, makipagbakbakan. Yan ang nangyari sa First World War. Na yung mga relihon nagpapahintulot sa kanilang mga miyembro na maging sundalo nung pumutok ang First World War, Second World War.
yung kapwa parehong reliyon ang nagpapatayan. Katoliko sa Katoliko, Protestante sa Protestante, at iba pang mga relihiyon na nasa magkabilang panig ng bansang naglalaban-laban, nagdidigmaan. So nakita natin, ano? So yan dahilan kung bakit sabi ni Jesus, hindi kayo bahagi ng sanlibutan kung papaanong ako ay hindi bahagi ng sanlibutan. Si Jesus noon ay may kakayahan. Hindi siya nagtatag ng grupo para makipagbakbakan, makipagdigma kay Poncio Pilato. Hindi. Pangangaral, at ang pangangaral, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, yun yung itinuturo. So, nakita na natin ngayon na hindi bahagi ng sanglibutan ang mga alagad ni Jesus, ang mga tunay na Kristiyano sa ngayon, neutral sa politika, neutral din, may kaugnayan sa digmaan. Mga saksi ni Jehovah sumusunod sa mga batas ng pamahalaan, pero kapag ang batas ay salungat na sa kung ano ang inuutos ng Diyos, siyempre, gaya ng binanggit sa Gawa 5:29, susundin muna namin ng Diyos bago ang tagapamahala na tao. So, ang Diyos muna bago ang tao. So, una muna ang Diyos. Kapag ang batas ay salungat na ngayon, doon sa batas ng Diyos, susundin yung Diyos. Ganyan ang pangmalas ng mga saksi ni Jehovah sa buong daigdig. Sabi nila, paano yan kung halimbawa sa Pilipinas ay puro mga saksi? At lusubin. O diba, maiisip talaga ng iba yan. Which is imposible naman. Nagbabahay-bahay nga mga saksi ngayon. Iilan lang mga saksi ni Jehovah dito. So, wala pang 400,000 sa Pilipinas lang. So, hindi nga nagiging saksi yung mahigit 100 million. Kaya imposible yun. Kung gawin mo ng saksi ang buong Pilipinas, ba't hindi na lang gawing buong mundo? O ano kaya mangyari kung buong mundo, mga saksi na lahat? Di mahal lang kanilang kapwa, gaya ng kanilang sarili, at mahal lang kaaway nila. Ibig sabihin, hindi nila ito ginagawa ng masama. Mahalin ang kaaway. Huwag mong pinsalain, huwag mong gawa ng masama. Ang ibig sabihin noon. So, magipayapa nga. So, yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay hindi bahagi ng sanlibutan. Gunuginuhin ang panahon. Kung lahat ng mga tao ay may ganyang pangmalas, hindi sila nakikibagay sa politika, sa digmaan. Kung lahat ng tao ay ganyan, napakapayapa ng mundo. No? Kasi doon maipapakita na talaga na minahal nila, magagawa na nilang mahalin ang kanilang kapwa, gaya ng kanilang sarili. Magagawa na nila yon. So, nakita na natin. So, mahalagang sumunod. Si Jesus, nung siya ay andito sa lupa, gaya ng ulat doon sa 1:8-29, sabi niya, lagi kong ginagawa ang mga inuutos sa akin ng aking Ama. At ang ina-expect din ni Jesus, sabi niya sa Juan 8:31, sabi niya sa 31, magandang basahin natin, maganda kayang tekstong yan. Juan 8:31. Ano ba ang mababasa natin dito sa 31? Ganito ang ating mababasa. Sabi ni Jesus, Juan 8:31. Tingnan natin. Ganito ang sinabi ni Jesus. Sinabi pa ni Jesus sa mga Hudyo, yan, nananiwala sa Kanya, kung lagi ninyong susundin ang aking salita, kayo ay talagang mga alagad ko. Isa sa mga palatandaan na alagad ni Jesus, maliban doon sa mahal nila ang isa't isa, ibigin nyo ang isa't isa, pinakabandila yan, na mahal na ito ang tunay na alagad ni Jesus. Ang pangalawa dito, kung laging susundin ang kanyang salita. Lagi. Pag sinabing lagi, hindi ka mamimili ng inuutos ni Jesus at yung utos lang na gusto mo,
Yun yung susundin. Hindi, mali yun. Lagi ninyong susundin ang aking salita. Kayo ay talagang mga alagad ko. Kaya doon nakikita ang tunay na Kristiyano, tunay na alagad ni Jesus. Kung hindi sila nakikibahagi sa politika, hindi rin sila nakikibahagi sa digmaan. Na kapag gagawin nila yon, talagang hindi maiwasan, makakapinsala sila ng iba. Makagawa sila ng masama sa iba. At hindi nila maikakapit kailanman ang Juan 8, makakapit yung sinabi ng Biblia na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sinabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong kapwa. Hindi mo magagawa talaga yon. So, tangi lang kung hindi maging bahagi sa sanglibutan, hindi sasali sa politika o hindi sasali sa digmaan. Doon lang magagawa talaga. At yan din ang sinabi ni Jesus. Si Jesus nagsabi yon, di ba? Sila'y hindi bahagi ng sanglibutan kung papaano ako ay hindi bahagi ng sanglibutan. Yan ang kaganda. At yan ang ginagawa ng mga saksi ni Jehovah sa buong daigdig. Diba napakaganda kung lahat ng tao sa buong daigdig ay ganun ang gagawin? Kaya anong natutuhan natin? Oo. Maiibig natin, sabi ni Jesus, ibigin na ninyo ang isa't isa. Maiibig lang natin ang isa't isa kung hindi tayo makikibahagi sa politika. Kasi halimbawa, sa magkabilang panig kayo, makayo rin mag-away-away. Kung ikaw na may pumasok sa sumali sa digmaan, kayo rin ang mag-away-away. Isipin mo kung ikaw ay nagpapalipad ng aeroplano maghulog ng bomba. Loko. Buti kung manlangin, doon lang puputok ang matatamaan ng missile yung mga masama lang. Walang ganyan. Free for all yan. So, anong punto? Tama lang ang sinabi ni Jesus. Hindi makibahagi sa sanglibutan, sa politika at digmaan na bahagi ng maruming sanglibutan ito. So, marami tayong natutunan. Kaya kayo ay inanyayahan ko makipag-aral sa mga saksi ni Jehovah. Libre yon. Libre ang publikasyon, libre ang Bible kung wala kayo. At libre din ang pag-download ng Bible sa inyong gadget. Sa tap nyo lang yung Play Store, search nyo yung JW Library, tapos install nyo. Tapos, mag-download kayo ng Bible ng sarili nyo. Piliin nyo sa language na gusto nyo. Ano mga language yon? Maraming language niyan. Para talaga sa lahat yan eh. Tapos dumalo kayo sa pagpupulong. Walang ikapo doon. Walang hinihiling na koleksyon. Walang sobre doon iabot sa'yo. Wala. Tandaan natin, di namamalimos ang Diyos. Siya yung pinakamayaman. Ito na yan mga saksi. Wala kami kapo, walang koleksyon. Pero maganda naman yung aming Kingdom Hall. Mga pasilidad ng Assembly Hall. Ng branch facilities. Kasi ang Diyos, kaya niyang pakilusin ang sinuman. At ang Diyos naman, hindi kailangan pilitin ng tao. Katunayan sa 2 Korinto 9:7, sabi doon masaya ang Diyos sa nagbibigay na mula sa puso. O, di ba? Masaya ang nagbibigay. Ay, talaga masaya ang Diyos doon. Kaya sa bahagi natin, totoo yan. Kaya inanyahan ko kayo mag-aral ng Biblia sa mga makipag-aral sa mga saksi ni Jehovah. Gamitin yung Bible niyo. Iisa lang naman yung Biblia eh. Ayun katunayan, yung mga binanggit ko dito, nasa Bible niyo rin yan. At ganyan din, dumalo sa mga pagpupulong. Ininyahan ko rin kayo mag-subscribe sa Mar Lekin sa YouTube. Mag-subscribe para malaman nyo ang sunod-sunod na pinopost ko, nakakatulong sa spiritual, makapagbibigay sa atin ng paalaala. Nakakatulong din para malaman natin kung ano sinabi ng Biblia tungkol sa particular na paksa. Habang nalalaman natin, pinag-aralan natin ang Biblia, ikinakapit natin ito, di ba? Tawag ng Diyos marunong na anak. Kasi ang Biblia mula sa Diyos eh. Siya ang nagtuturo talaga, hindi ako rito. Ako'y abang lingkod lang, napakababa, alipin lang ng Diyos. Kaya mag-subscribe sa Marlikin sa YouTube. Appreciated ko yon.